Ito na siguro ang pinakamatinding lihim na kaya kong ipagtapat. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kasi habang isinusulat ko ito, nanginginig ang kamay ko at bawat letra ay parang isang sugat na muling bumubuka. Ako si Sofia, 28 years old, bagong kasal. Kung makikita mo lang ang mga Sofiawan ng kasal namin, siguro iisipin mong ako na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Nakasuot ako ng puting gown, may mahaba at kumikislap na belo, habang nakatitig sa akin ang asawa kong si Lucas na para bang ako lang ang babae sa mundo. Sa mga mata ng lahat ng bisita, iyon ang perfect na love story. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may bigat akong dala na halos ikalunod ko. Isang lihim na hindi ko alam kung paano ko hahawakan. Alam mo yung pakiramdam na parang nakatali ka sa isang lubid na unti-unting hinihigpitan habang pilit mong itinatago ang totoo. Ganon ako habang nagsasayaw kami ng first dance. Sa harap ng lahat, nakangiti ako, nakahawak sa kanya, habang bumabalot ang music sa paligid. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tawad. Kasi alam kong niloloko ko siya. Bakit? Dahil sa isang gabing hindi ko kayang burahin. Isang gabing hindi siya ang kasama ko. Siguro magtatanong ka, bakit ko nagawa? Hindi ko rin alam kung tama bang sabihin na aksidente o nadala lang ako ng damdamin. Pero ang malinaw sa akin, naramdaman ko ang init, ang bigat ng yakap na hindi dapat nangyari. At yun ang lihim na ngayon, dinadala ko hanggang sa aming kasal. Sofia, ang ganda-ganda mo, bulong ni Lucas noon sa tenga ko habang nagsasayaw kami. At ako, napangiti lang ako. Pero ang nangiti na, yun, kalahati peke, kalahati totoo. Totoo kasi mahal ko siya, mahal ko talaga. Pero peke kasi hindi niya alam ang buong kwento ko. Pagkatapos ng kasal, umupo ako sa gilid ng kama habang nakatingin siya sa akin. Ramdam ko na dapat iyon ang gabi ng kasiyahan, ng unahan, ng bagong simula para sa aming dalawa. Pero sa bawat pintig ng puso ko, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanang hindi siya ang unang kasama ko sa gabing dapat sa amin. Gusto kong magsalita, pero natatakot ako. Paano kung mawala siya? Paano kung lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng ipinaglaban namin, ay mabura lang sa isang kumpisal? Kaya heto ako, nagsusulat, umaamin, kasi baka ito na lang ang paraang kaya kong gawin. Ang ipagtapat na nagpakasal, kami, pero siya, iba ang kasama ko sa honeymoon. At habang isinusulat ko ito, tanong ng tanong ang isip ko. Hanggang saan nga ba ang kayang patawarin ng isang taong nagmamahal? At hanggang saan ang kaya kong ilihim bago ako tuluyang kainin ng sarili kong konsensya? Bago pa man ang kasal, may isang gabing paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Isang gabing hindi ko sinasadya, pero nangyari. At mula noon, hindi ko na siya nakalimutan. Si Adrian. Oh, si Adrian. Ang matalik na kaibigan ni Lucas mula pagkabata. Laging present sa buhay namin. Laging nandyan sa bawat selebrasyon. At kung tutuusin, siya rin ang unang taong nakapagpatibok ng puso ko noong kolehiyo. Pero hindi kami nagtuloy. Nagkataon lang na naging mas mabilis at mas matapang si Lucas noon sa pagpapahayag. At ako, pinili ko si Lucas. Pero aaminin ko, laging may maliit na bahagi ng puso kong nagtatanong. Paano kung si James ang pinili ko? Noong gabing iyon, ilang buwan bago ang kasal, nagkaroon kami ng despedida party kasama ang mga kaibigan. Lorena ming alak, tawanan, kwento ng mga plano pagkatapos ng kasal. Si Lucas, napagod, kaya maagang natulog sa kabilang kwarto. Ako naman, naiwan sa sala, nakikipag-inuman pa kay Adrian. Tingin mo ready ka na ba talaga? Tanong niya habang nakatitig sa akin.
Hawak ang baso ng beer. Ngumiti ako, pilit na nagpakasigla. Of course, I love Lucas. He's everything I prayed for. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Yeah, I know. Pero alam mo ba, minsan naiisip ko, paano kung iba ang naging timing natin? Natigilan ako. Doon nagsimula ang init na parang apoy na unti-unting lumalapit. Ang mga mata niya diretso sa akin, puno ng emosyon na matagal nang itinatago. At ako, na medyo lango sa alak, biglang naramdaman ang bigat ng tanong na yon. Hindi ko alam kung sinadya ko, pero bigla kong sinabi, Adrian, stop. Alam mong bawal ito. Pero imbes na lumayo, mas lalo siyang lumapit. Alam kong bawal, Sofia. Pero hindi ibig sabihin na wala akong nararamdaman. At doon na. Parang tumigil ang mundo nang magdikit ang mga labi namin. Isang halik na puno ng pangungulila, ng what ifs, at ng init na hindi ko na napigilan. Hindi ko na maalala kung paano kami naupo sa sofa, kung paano naging mas mahigpit ang yakap niya, o kung paano naghalo ang bawat halinghing at luha. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, nagpaubaya ako. Hindi dahil hindi ko mahal si Lucas, kundi dahil may bahagi pa rin akong hindi kayang pakawalan si Adrian. Pagkatapos ng lahat, nakatulog akong hawak niya ang kamay ko. At paggising ko, ramdam ko agad ang bigat ng konsensya. Pinili kong umalis agad, hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Wala ni isang salita kaming binitawan tungkol sa nangyari. Pero mula noon, dala-dala ko ang lihim na yon. At habang papalapit ang kasal, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Para akong naglalakad papunta sa altar na may tinik sa dibdib. At ngayon, sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Isa ba akong masamang babae? O biktima lang ako ng isang gabing mahina ang puso ko? Ngayon ko lang nare-realize, doon nagsimula ang lahat ng pasangdala ko hanggang sa mismong araw ng kasal. Kinabukasan matapos ang kasal, dapat sana iyon ang pinakamagandang simula ng bagong yugto naming mag-asawa. Pero sa loob-loob ko, may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Umamin ka na, Sofia. Huwag mong hayaang magsimula ang buhay niyo sa kasinungalingan. Habang nakaupo si Lucas sa gilid ng kama, nakangiti pa siyang nakatingin sa akin. So, this is it. Mr. and Mrs. Cruz na tayo. Biro niya, halatang excited sa kinabukasan. Ngunit hindi ko magawang ngumiti pabalik. Ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Ramdam ko rin ang bigat ng sikmura ko na parang anytime, masusuka ako sa sobrang guilt. Lucas, mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin, curious. Huminga ako ng malalim, pinilit ang lakas ng loob. May kailangan akong sabihin, at hindi ko alam kung paano mo matatanggap. Kumunot ang noo niya, pero nanatiling kalmado. Ano yun? Parang tumigil ang mundo. Tila lahat ng ingay sa labas, ang halakhak ng mga kamag-anak, ang tunog ng mga kotse sa kalsada, ay nawala. Tanging tibok ng puso ko ang naririnig ko. Lucas. Muli kong bulong. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Hindi ikaw ang kasama ko. Sa unang gabi pagkatapos ng kasal. Natigilan siya. Para siyang bato na biglang hindi makagalaw. Ilang segundo lang iyon, pero pakiramdam ko'y oras ang lumipas. Ano? Ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong, pero ramdam ko ang panginginig sa boses niya. Hindi ko siya matingnan sa mata. Nangyari, months before the wedding, I was weak, nadala, and it was Adrian. Bigla siyang tumayo, para bang napaso sa upuan. Namutla siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mata niyang puno ng sakit. Hindi galit agad,
kundi yung sakit na parang binunutan ng puso. Si Adrian? Halos pasigaw niyang ulit. Best friend ko, Sofia? Wala akong naisagot. Tumulo na lang ang luha ko. Naglakad siya paikot, hawak-hawak ang ulo, parang hindi makapaniwala. Hindi pwede to. You're joking, right? Tell me na biro lang to, Sofia. Lucas, I'm sorry. Iyon lang ang kaya kong sabihin, paulit-ulit, habang humahagulhol. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako minura. Ang mas masakit, tumahimik siya. Tinitigan niya ako ng matagal. At sa tingin niyang iyon, ramdam ko na parang gumuho ang lahat ng tiwala niya. Tumalikod siya, umupo sa gilid ng kama, at nakaharap lang sa sahig. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Yung katahimikan, mas malakas pa kaysa kahit anong sigaw. At doon ko naramdaman, unti-unting nagsisimula ang distansya. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako nilapitan. Hindi niya rin ako pinigilan. Ang naramdaman ko lang, para kaming dalawang estrangherong nasa iisang silid. Kinagabihan humiga kami pero hindi kami nag-usap. Ako, umiiyak ng tahimik. Siya nakatalikod lang, walang imik. Para bang may pader na itinayo sa pagitan naming dalawa. Pader na ako mismo ang naglagay. At sa unang gabi bilang mag-asawa, doon ko naramdaman ang pinakamasakit na bagay. Hindi ang galit ni Lucas, kundi ang katahimikan niya. Mula ng gabing yon ang pagtatapat, nagbago ang lahat. Hindi na kami katulad ng dati. Oo, nasa iisang bubong kami. Pero pakiramdam ko, dalawang estranghero kaming pinilit magkasama. Si Lucas, halos hindi na nagsasalita. Kung dati, puno ng lambing at kwento ang mga umaga namin, ngayon puro katahimikan lang. Gigising siya, kakain, alis para sa trabaho. Walang kahit simpleng good morning. Ako naman, naiwan sa bahay, nagtatago sa mga kurtina, pilit na pinapanday ang ngiti kapag may dumadalaw na pamilya o kaibigan. Pero hindi lahat na itatago. Bakit parang malungkot si Lucas? Tanong ng nanay ko minsang dumalaw. Hindi ba't bagong kasal kayo? Dapat sweet pa kayo hanggang ngayon. Napilit akong ngumiti. Pagod lang po siguro, ma. Alam mo na, trabaho. Ngunit ramdam kong hindi kumbinsido ang tingin niya. At lalo akong kinain ng kaba. Mabilis kumalat ang bulungan. Kapitbahay, kaibigan. Kahit pinsan kong dumalaw minsan. Lahat may tanong. Lahat nakikiramdam. Uy, bakit parang hindi kayo sabay umuwi kagabi? Normal ba yon na hindi siya halos magkwento tungkol sa inyo? May problema ba? At ako palaging may nakahandang pekeng ngiti. Palaging may palusot. Pero sa gabi, kapag kami na lang dalawa, doon lumalabas ang katotohanan. Minsan, nakahiga kami sa kama. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya. Pero lorenahan niyang binawi. Parang nag-iwan ng paso sa balat ko ang malamig niyang pagtanggi. Lucas, bulong ko halos pakiusap. Pero wala. Hindi siya sumagot. Tanging buntong hininga lang ang isinagot niya. At doon ko naramdaman. Unti-unting nawawala ang mundong binuo namin. Para bang bawat araw, isa-isang natatanggal ang mga pader ng bahay ng tiwala namin. Mas lalo akong hindi mapakali nang minsang nagkita kami ni Jaime sa isang gathering ng barkada. Ramdam ko ang matalim na tingin ni Lucas mula sa kabilang mesa. Si Adrian, nagkunwaring normal lang. Pero kita sa mga mata niya ang pangungusap na hindi niya masabi. Alam ko, Sofia. Alam nating dalawa. Mula noon mas lumala ang sitwasyon. Hindi na lang ito simpleng katahimikan sa loob ng bahay. Unti-unti na rin itong lumalabas sa mga mata ng iba. May chismis na kumalat. Hindi ba't parang may tampuhan sila? Baka naman hindi talaga sila bagay. Sayang. Ang ganda pa,
naman ng kasal. At ako, gabi-gabi, hindi na makatulog. Palaging nakatingin sa kisame, pinapakinggan ang mabigat na paghinga ni Lucas sa tabi ko. Minsan naiiyak na lang ako ng walang tunog, kasi alam kong ako ang dahilan ng lahat ng ito. Guilt, takot, pangamba. Parang unti-unting gumuho ang pundasyon ng bagong pamilya na sinimulan namin. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang bitak at minsan naiisip ko. Paano kung ito na ang simula ng katapusan namin? Mga sumunod na araw, pakiramdam ko'y parang nasa loob ako ng isang kulungan na ako mismo ang nagtayo. Wala akong ibang naririnig, kundi ang sariling isip ko, paulit-ulit na nagtatanong. Tama ba ang ginawa kong umamin? Noong una, ang inisip ko, baka sa pagtatapat ko, gumaan ang loob ko. Baka mawala ang bigat na matagal kong dinadala. Pero habang nakikita kong unti-unting lumalayo si Lucas, napapaisip ako, ginawa ko ba ito para sa kanya o para lang sa sarili kong konsensya? Kasi kung tutuusin, kung hindi ko sinabi, baka hanggang ngayon masaya pa rin kami. Hindi niya malalaman, hindi siya masasaktan, pero magiging kasinungalingan ang buhay naming mag-asawa. At kaya ko bang ituloy ang ganong klaseng buhay? Tuwing tinitingnan ko ang mukha ni Lucas, lalo na kapag natutulog siya, naiiyak ako. Kasi nakikita ko ang lalaking nagtiwala ng buo, nagmahal ng sobra, at ngayon ay unti-unti kong binabasag. Ang sakit, ang bigat. Pero alam ko, kailangan kong harapin ang resulta ng lahat ng pinili ko. Minsan, kinakausap ko ang sarili ko sa salamin. Sofia, bakit ka ba talaga umamin? Kapatawaran ba ang gusto mo? O gusto mo lang pakawalan ang sarili mo sa guilt? At sa bawat tanong, mas lalo kong nakikita ang sarili ko na hindi na katulad ng dati. Hindi na ako yung babaeng takot mapahiya, takot madungisan ang pangalan, takot mawala ang respeto ng tao. Ngayon, natututo akong tanggapin na lahat ng pinili ko may kabayaran, at kahit masakit kailangan kong bayaran. Siguro ito ang pinakamahirap na leksyon ng pagiging totoo. Hindi ka laging gagaan pagkatapos mong umamin. Minsan mas mabigat pa kasi may taong masasaktan. Pero sa kabilang banda, may kakaibang tapang na naitataguyod sa puso ko. Natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay malinis. Minsan may kasamang sugat, minsan may kasamang pagkakamali. Pero kung mahal mo talaga, kailangan mong harapin kahit gaano kasakit. At oo, guilty ako. Pero sa bawat pag-iyak ko, nararamdaman kong unti-unting may nabubuong bagong bahagi sa pagkatao ko. Isang Sofia na hindi lang basta babae na nagkamali, kundi babae na handang harapin ang consequences ng kanyang pinili. Siguro, ito ang unang hakbang sa pagbabagong hindi ko inaasahan. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin nito, pero alam kong nagsimula na ang proseso. At sa puso ko, isa lang ang malinaw. Handa akong managot, kahit ang kapalit ay ang lalaking pinakamahal ko. Akala ko ako lang ang may lihim. Akala ko ako lang ang nagdala ng kasalanan sa kasal namin. Pero, minsan ang buhay, marunong ding gumanti. O baka mas tamang sabihin, marunong itong maglabas ng mga sikreto sa tamang panahon. Ilang linggo na ang lumipas mula nang aminin ko kay Lucas ang nangyari kay Adrian. Tahimik pa rin siya. Halos walang imik. Pero ramdam kong may mabigat siyang iniisip. Hindi lang tungkol sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at hawak ang baso ng tubig, narinig ko siyang nagsalita. Mula sa kusina, hindi siya nakatingin sa akin. Nakatuon lang ang tingin sa malamig na kape sa mesa. Sofia, mahina niyang sabi. Alam mo ba? Hindi lang ikaw ang may tinatago. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
Anong ibig mong sabihin? Huminga, siya ng malalim, saka tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula noong umamin ako, doon ko nakita ang kanyang mga mata. Hindi lang puno ng sakit, kundi ng hiya. Noong nag-aaral pa ako sa abroad, may nakilala akong babae, si Camille. She was smart, beautiful. At oo, inamin ko sa sarili ko noon, mahal ko siya. Parang sumabog ang dibdib ko sa narinig ko. What? Tumango siya. Tuloy-tuloy ang pagkukwento. Parang bigat na matagal niyang kinikimkim. Almost 3 years kaming magkasama. Dumating pa sa punto na plano na naming magpakasal. Akala ko siya na. Pero nang bumalik ka sa buhay ko, Sofia, nang nakita kitang muli nagulo lahat, nanlamig ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung lihim kong itinago, o yung revelasyon na muntik na pala akong mapalitan. So, all this time, nanginginig ang boses ko. Ako lang ba talaga ang mahal mo? Or ako lang ang pinili mo dahil hindi natuloy ang plano niyo? Hindi ganon, mabilis niyang sagot. Lumapit siya, hawak ang balikat ko, pero ramdam ko ang panginginig ng kamay niya. Sofia, mahal kita. Pero hindi ko rin kayang itanggi na may parte ng buhay ko noon na halos ibigay ko kay Camille. Kung hindi lang kita muling nakita, baka siya ang naging asawa ko ngayon. Para akong hiniwa sa gitna. Ang mga salitang iyon, kahit hindi niya intensyong saktan ako, parang kutsilyong tumusok sa sugat na bukas na. Akala ko ako lang ang nagdala ng bitak sa relasyon namin. Pero totoo pala, matagal nang may lamat. Matagal na niyang tinago ang nakaraan niya. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Luha na ang bumalot sa mata ko. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, sagot niya, halos bulong. At dahil naramdaman ko, wala na akong karapatan na manahimik, lalo na't ikaw mismo, naglakas ng loob na magsabi ng totoo. At doon ko naintindihan. Hindi pala ako lang ang nagtatago. Hindi pala ako lang ang nagkamali. May sugat din siyang dala. Sugat na ngayon lang lumabas. Sugat na baka mas malalim pa kaysa sa akin. At sa gabing iyon, habang parehong sugatan ang mga puso namin, isang tanong ang hindi ko maiwasang isipin. Kung pareho pala kaming may tinatagong nakaraan, paano pa namin mabubuo ang kinabukasan? Hindi ko akalain na darating kami sa puntong ito. Ako at si Lucas, parehong sugatan, parehong puno ng galit at pangungutya, parehong nakatayo sa pagitan ng nakaraan at ng kinabukasan na hindi namin alam kung meron pa. Sofia, bulyaw ni Lucas, habang nakatayo siya sa harap ko, nanlilisik ang mga mata. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo nagawa iyon kay Adrian? Sa mismong panahon na dapat para sa atin? Dahil tao lang ako, Lucas. Sigaw ko pabalik, halos mabasag ang boses ko. Nagkamali ako, oo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal. Hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat ang kinimkim kung mula noon. Hindi mo ba naisip kung anong ginawa mo sa akin? Sa atin? Umigting ang panga niya at sa bawat salita, ramdam ko ang sugat na lalo kong hinuhukay at bago pa man ako makasagot, may kumatok sa pinto. Malakas. Sunod-sunod, parang sinasabayan ng tibok ng puso kong halos kumawala sa dibdib. Pagbukas ko, halos mahulog ang katawan ko sa pagkabigla. Si Adrian. Nakita ko ang mga mata niyang diretso sa akin. Walang takot, walang alinlangan. Sofia, kailangan nating mag-usap, diretsong sabi niya. Kahit andun si Lucas, ano pang kailangan mong sabihin, Adrian? Sigaw ni Lucas, halos lapitan na siya para itulak palabas. Hindi ba sapat ang ginawa niyo? Pero hindi umurong si Adrian. Tumingin siya sa akin, saka nagsalita ng mga salitang hindi ko inasahan. Hindi ko na kayang itago. Sofia, mahal pa rin kita. Hindi lang yung gabing, yon, matagal na, hanggang ngayon.
Parang sumabog ang hangin sa pagitan naming tatlo. Natulala ako. Si Lucas, napahawak sa ulo, halatang nagpipigil ng sariling damdamin. At si Adrian, nakatayo lang, diretso ang tingin sa akin na para bang siya lang at ako ang nasa mundo. Adrian, tumigil ka na! Halos mapasigaw ako, nanginginig ang buong katawan ko. Huwag mo nang dagdagan ng gulo! Hindi ko na kayang manahimik. Sagot niya, puno ng pighati. Alam kong mali, alam kong masakit para kay Lucas. Pero Sofia, sa lahat ng taon, ikaw lang ang hindi ko nakalimutan. At kahit nakasal ka na, kahit na mali, ito ang totoo. Putang, ina mo, Adrian. Sigaw ni Lucas, sabay itulak siya. Kaibigan kita. Minsan kong itinuring na kapatid. Tapos ganito, nagkasigawan. Nagkagulo. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita, bawat galaw. Si Lucas puno ng galit at pagkakanulo. Si Adrian, puno ng pag-ibig na hindi natupad. At ako, nasa gitna, isang babaeng hindi na alam kung saan lulugar. Sofia, sigaw ni Lucas, nakapikit na parang sinusubukan pigilan ang luha, at doon ako natigilan. Ang dalawang lalaking nasa harap ko, parehong sugatan, parehong mahalaga sa iba't ibang paraan. Ang isa, asawa ko, taong pinili kong makasama sa altar. Ang isa, nakaraan kong hindi ko kailanman tuluyang binitawan. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Dahil anuman ang sabihin ko, may masisira, may masasaktan. 3 pusong sugatan, nagsalpukan sa iisang gabi, at wala ni isa sa amin ang nakaligtas. Pagkatapos ng gabing iyon, tahimik ang buong bahay. Wala nang sigawan, wala nang galit na nag-uumapaw, pero ramdam ko pa rin ang bigat na iniwan ng confrontation. Si Adrian, umalis nang walang kasiguraduhan kung kailan pa muling magpapakita. Si Lucas, nanatiling tahimik, halos hindi ako matingnan. At ako, para akong nauupos na kandila, dahan-dahang nauubos ng guilt at takot. Ilang araw kaming halos hindi nag-usap. Parang 2 estrangherong nakatira sa iisang bubong. Umiiwas ang mga mata, pilit na pinapakalma ang sarili sa harap ng ibang tao, pero kapag nagsasara ang pintuan ng kwarto, malamig ang hangin at ramdam ko ang distansya. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, narinig ko siyang magsalita. Hindi sigaw, hindi bulyaw. Isang tinig na mahina, pero totoo. Sofia, pagod na ako. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, hawak ang sariling mukha na para bang sinusubukang pigilan ang luha. Pagod na akong magalit. Dagdag niya, pagod na akong mag-isip kung ano pa ang kulang ko. At pagod na akong itanong kung ako ba ang pipiliin mo o hindi. Ang tanong na lang ngayon, Sofia, may tiwala pa ba ako sa'yo? Nalaglag ang puso ko sa sinabi niya. Tila mas mabigat iyon kaysa sa kahit anong sigaw na naranasan namin. Lumapit ako, nanginginig ang boses. Lucas, hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat. Hindi ko rin kayang ipangako na hindi na tayo masasaktan. Pero gusto kong magsimula ulit. Kahit mahirap, dahil sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pinili kong pakasalan. Matagal siyang natahimik. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, parang umaasa sa sagot niya. Hanggang sa lure namdaman ko ang kamay niyang humawak sa kamay ko. Kung magsisimula tayo, ulit Sofia, bulong niya, hindi lang pagmamahal ang puhunan, kailangan nating buuin ang tiwala. Kailangan nating matutong magpatawad sa isa't isa at sa sarili natin. At doon, tuluyan nang bumigay ang mga luha ko. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, parang natatakot na baka mawala siya muli. Hindi iyon
Yakap ng kasiguraduhan, kundi yakap ng 2 taong sugatan, pero handang maghilom ng magkasama. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. May mga gabi pa ring umiiyak ako ng palihim. May mga araw na ramdam kong malamig pa rin siya, pero unti-unti, natututo kaming magsalita ng masinsinan, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para harapin ang kasalukuyan. Natutunan naming hindi lahat ng sugat agad naghihilom. Minsan kailangan lang ng oras, pasensya, at lakas ng loob. At higit sa lahat, natutunan naming ang kasal ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, sa pagpatawad, at sa muling pagpili sa isa't isa. Kahit ilang beses na kaming parehong nagkamali. At sa gabing iyon, habang magkasama kaming nakahiga, tahimik na magkayakap, naramdaman ko ang unang sinag ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban namin. Pero Lorena Hill, may pagkakataon pa para sa isang bagong simula. Huling hapon ng aming bakasyon nang magpasya kaming pumunta sa tabing dagat. Tahimik lang ang paligid, tanging hampas ng alon at ihip ng hangin ang maririnig. Umupo kami sa buhanginan, magkatabi. Pero may espasyo pa ring nagtatakda ng distansya sa pagitan namin. Matagal bago may nagsalita. Ako ang unang bumuntong hininga. Lucas, hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay na muli mong pagkatiwalaan. Pero ang alam ko, handa akong gawin lahat para ipakita sa iyo na kaya pa nating bumangon. Tumingin siya sa dagat, parang may hinahanap sa kawalan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya sa akin. Mainit iyon, pero may kabigatan, parang yakap ng isang taong sugatan. Hawak ko ang kamay niya, mahigpit, na parang ayaw ko nang pakawalan. Sofia, mahinang sabi niya. Hindi ko pa kayang sabihing nakalimutan ko ang lahat. Hindi ko rin alam kung darating ang araw na hindi nasasakit kapag naiisip ko ang nangyari. Pero, kung pipiliin pa rin kitang kasama sa mga susunod na araw, siguro ibig sabihin, mas mahalaga pa rin sa akin ang bukas kaysa sa kahapon. Ramdam ko ang kirot at pag-asa sa bawat salita niya. Parang tinik na dahan-dahang hinuhugot mula sa puso, masakit, pero nakakapagbigay ng ginhawa. Natahimik kami, magkahawak kamay, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at pula ng langit ay parang alaala. Maganda pero pansamantala. Paalala na ang lahat ng bagay ay may hangganan, pero laging may panibagong pagsikat bukas. At doon ko naisip, hindi na namin mabubura ang nakaraan. Hindi na mawawala ang mga sugat, ang mga lihim, at ang mga gabing puno ng luha. Pero Lorena Hill, kaya namin gumawa ng bagong simula kahit hindi perpekto. Dahil sa dulo, ang kasal ay hindi lang tungkol sa saya at pag-ibig. Ito'y tungkol sa pagpili araw-araw. Kahit mahirap, kahit masakit. At habang pinakikinggan ko ang dagat, isang tanong ang sumagi sa isip ko. Isang tanong na wala pang kasagutan. Mas matimbang ba ang kapatawaran kaysa sa kasalanan? At kung sakali, sapat ba talaga ang pagmamahal para buuin muli ang sirang tiwala? Habang patuloy na lumubog ang araw, naiwan kaming dalawa, magkahawak kamay, hindi sigurado sa bukas, pero umaasang may puwang pa para sa isang bagong simula.